Hello mga ka-farmers, good afternoon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ginagamit na panghila ng mais dito sa amin. Ang tawag dito sa Ilocano ay patuki, hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Yan, hinihila ito ng mga kalabaw o baka galing dyan sa bundok. So ito yung aming harvest ngayon. Bali mais ito ng uncle ko, yung kapatid ni mama ko. Yan, parang around more or less 300 yata ito na kan. So far so good, maganda naman. Kinantawan pa ang bunga na. Tingnan yung mga bunga. Medyo okay naman. So far so good, panalo naman sa laki. Ang problema, medyo bagsak presyo yata ngayon. Ayon sa aking mga napagtanungan, 10 piso lang daw ang sariwa ngayon. Kapag naka-dry naman, around 14 to 15. Maganda na pag nag-15. Tapos ang bentahan ng crack corn minsan nasa 28 to 30. Pinakamura na yung 28. Kasi ang whole corn sa mga poultry supply parang 25 eh. Bibilihin lang nila ng 15. So imagine yung kita ng mga agent, 10 pesos agad. So ganun kahirap din minsan ng mag-farming. Kahit maganda ang ani, medyo expensive din ang gaya nito. Sa harvest alone gumastos na yung uncle ko ng 25. Tapos yung hila gagastos din siya ng roughly kulang-kulang 10,000. So 35 na yon. Gagastos pa yun siguro ng 20 mil sa pagdadry. So kahit medyo malaki yung kahit maganda yung harvest gaya nito, sa 300. So nasa 300 ito, pero ang lalabasan nito mga roughly 120 to 150 siguro na 60 kilos. So that will be around 9 tons siguro, 9 tons. Ang mapagbebentahan just in case will be more or less 120. Pero imagine yung expenses. Tapos yung computation natin kanina sa harvest pa lang yon, gumagastos na siya ng kulang-kulang 50,000. So how much more doon sa mga konpa, sa binhi. Ang binhi ngayon is 6,000 ang isa. Tapos yung sa abono, ang abono kulang-kulang 1,500 yata ang isa. Ang kinain nito baka nasa 20 na sako ng abono. Although maganda yung ani, pero parang break even lang or minsan lugi pa. Pero bilang farmer, itinutuloy lang din natin ang pagtatanim dahil ayaw nating mapabayaan yung mga lupa. Dahil kapag napabayaan, nagiging gubat-gubat na naman. Etong part naman na ito ay pag-aari naman ng pinsan ko, si tita ko. Yan, maluwang-luwang din to, kulang-kulang 5 hektarya yata. Yan, mga pinsan ko rin ang may-ari dyan. And then dito sa likod ko, mga pinsan ko din. Ayan. So yun lang for gusto ko lang i-share sa inyo tong mga sasakyan na ginagamit nila.